So, magandang araw po sa inyong lahat. So, sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin na binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Kami, Panginoon, na dating mga miserable makasalanan na patungo doon sa impyerno, ay pinatawad mo po sa lahat ng aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kaya pinapasalamatan ka po namin sa dakilang biyayang ito. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan po ng ministry sa paglilingkod sa church school. Hinihiling po namin na ikaw pong gumabay sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula dyan sa iyo upang magampanan po namin ang responsibilidad na iniatang mo po sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan kung paano po aakayin ng mga bata, Panginoon, para sa paglilingkod sa iyo. Alam namin na wala po kami magagawa kung wala po ang iyong tulong at gabay. Kaya nawa, ang banal na Espiritu po nawa ang kumilos sa bawat isa sa amin. Kami po ay mahina, wala kaming kakayahan, kaya sa inyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon. Tulungan mo din po ako na maibahagi ko lamang ang iyong salita, hindi po ang aking sariling opinyon o sarili kong manakaisipan. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So buksan po natin ang ating Biblia sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15. So, ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 hanggang 17. So, pakicheck po sa inyong sariling Biblia. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 hanggang verse 17. Babasahin ko po sa inyo. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So maraming salamat po. So i-meditate po natin ngayon yung patungkol sa salita ng Diyos. Yung title po ng pag-aaralan natin o i-meditate po natin, The Bible, God's Word. Ito pong Biblia ay salita ng Diyos. So yung binasa po natin ito ay sa aklat ng Timoteo. So kilala natin si Timoteo. So si Timoteo po sa kanyang murang edad, nung siya po ay bata pa, so naunawaan niya na po yung kaligtasan. And then, dahil naunawaan niya yung kaligtasan, si Timoteo, so may sabi natin na tinuruan po siya ng kanyang lola at ng kanyang ina na makapamuhay ng maayos na buhay Kristiyano. Kaya si Timoteo po, bata pa lang, siya po ay naging tapat na sa kanyang pananampalataya. So dahil po yan sa pagtuturo ng kanyang lola at ng kanyang ina. Tingnan natin sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 5. So sabi dito, naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. At ngayon, ako'y nakatitiyak ay namamalagi sa iyo. So sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. So meron pong tapat na pananampalataya si Timoteo, sabi po ni Apostol Pablo. Isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. Yung faith po, yung pagiging tapat na pananampalataya ni Timoteo, nakuha niya po yun sa kanyang lola at sa kanyang ina. Itinuro po siya. So masasabi natin parang church school po yan. So sa church school, yung bata tinuturuan hanggang sa lumaki sila, daladal nila yung mga itinuro sa kanila doon sa church school. Si Timoteo po, sa kanyang batang edad, natuto siya mula sa kanyang ina at lola na mga mananampalataya. So tingnan muna natin sa Gawa,
chapter 16, verse 1. Babasahin ko po. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patutuo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. So may kita natin dito, sabi ni Pablo. So nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo. Alagad daw. Ang tawag po kay Timoteo dito ay alagad. So pag sinabing alagad, ibig sabihin, ligtas. Hindi ka pwedeng maging alagad ng Panginoon kung hindi ka ligtas. Tapos sabi dito, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Yung kanyang ina ay isa pong mananampalataya. So si Eunice, yung kanyang ina, isang mananampalataya. So maganda daw po yung patutuo tungkol sa kanya. So si Timoteo po, bata pa lang, natuturuan na siya. Naturuan na siya. Kaya habang lumalaki po siya, dala-dala niya yung mga itinuro ng kanyang lola at ng kanyang ina. Kaya sa palagay ko po, yung pagtuturo, nagsisimula talaga sa loob ng tahanan. So dapat yung magulang, yung mga matanda, kailangan turuan na yung bata. So sa atin, malaking bagay yung church school. Bakit po? Isa itong chance parang magulang. Yung mga teacher, yung mga Sunday school teacher o church school teacher para po mga magulang. Na isang pribilehiyo na makapagturo sa mga bata ng tamang magkaroon sila, lumaki sila, na mayroong maayos na pananampalataya o tapat na pananampalataya na kagaya ni Timoteo. So, nakalagay po sa Kawikaan, chapter 22, verse 16 na natin, na yung bata, mahalaga po na turuan na. Habang bata, turuan na po yung bata. Sa Kawikaan, chapter 22, verse 6. So, pakicheck po sa inyong sariling Biblia. So, Kawikaan, chapter 22, verse 6. So, basahin po natin ito ng dahan-dahan at sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanday na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. So, nakalagay po dito na sanayin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. So, napakahalaga po pala ng church school. So sa amin po, sa Angat, wala pa kaming church school. Kaya matagal ko na ito na ipinagpipray, sana yung mga bata magkaroon din ng mga Sunday school teacher o church school. Sa ngayon, hindi pa kami ready. Pero ngayon po, ngayong taon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ng chance na ako po ay maging bahagi ng church school ministry. And kaya ngayong papasok na taon, ngayong taon, 2021, meron na po kaming church school. So, meron na po kaming, nag-assign na po kami ng church Sunday school teacher or church school teacher para gabayan yung mga bata. Kasi kalimitan po sa mga bata, so hindi lang siguro sa Angat, kundi sa ibang mga church, nanonood lang sila ng pelikula. Wala pa talagang tawag din yung maayos na church school. Kung paano saan sila matuturuan, maayos na proseso kung paano sila matuturuan. Sa ngayon, naglalaro lang sila, nanonood ng pelikula. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa dakilang pagkakataon na ibinigay niya na maging bahagi na ito. So, siguro sa part na ito, marami akong matututunan na maibabahagi ko rin sa church school. Kaya, yun, isang blessing para sa akin ito. So, ganun pa man, so, napakahalaga yung pagtuturo sa bata habang bata pa. Kasi, yung bata, sa palagay ko po, yung bata, mas madali niyang tinatanggap yung turo kaysa sa matanda. Pag matanda na ang isang tao, minsan, matigas na yung kanyang ulo. Yung mga matatanda, mas nagre-rely sila sa sarili nilang pangunawa. Pero yung bata, minsan, pag sinabi ng matanda,
sumusunod sila. Pero, yung edad na bata sa palagay ko ay mahalaga. Kasi, dahil nga minsan madali silang maniwala o sumunod, ang problema, kapag mali yung itinuturo natin, magiging mali yung paniniwala nila. Pero kung tama yung itinuturo natin, magiging tama naman yung susundin nila. Kaya mahalaga yung pagtuturo sa bata. So, hindi ito basta-basta na, ay, bata lang to, okay lang. So, kahit ano na lang. So, hindi. Kasi yung edad na yan, ng pagiging bata, dyan, nananatili yan sa kanilang isipan. Kung ano ituturo natin sa kanila ngayon, mananatili yan hanggang sa pagtanda nila. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Sa bata pa lang daw, sanayin na siya. Turuan na siya. And then kapag tumanda siya, hindi niya ito tatalikuran. So kapag matanda na, mahirap po magturo sa matanda. So yung bata. So dapat maturuan na yung bata. Kasi may tutuwid mo pa yung bata. Pag matanda, ang hirap na po niyan. Yung baluktot, ang hirap na pong tuwidin. Mga baluktot na katwiran na mga matatanda. So, ngayon iniisip ko, paano ko tuturuan yung mga bata? Ano yung ituturo ko sa mga bata? Nung ako po nung tinawag ako ng Panginoon sa ministry, bilang isang maglingkod, bilang isang pastor, unang pumasok sa isip ko, Lord, ano pong ituturo ko? Paano ako magtuturo? So paano ko sila tuturuan? Wala pa akong alam na kung ano ituturo ko sa kanila. Kaya nagpray ako sagad. So isa sa naalala ko po, Roma chapter 2, verse 21. Tingnan po natin. Roma chapter 2, verse 21. Sabi dito, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw. Nagnanakaw ka ba? So sabi diyan, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? Naisip ko po, so para makapagturo sa iba, kailangan turuan mo muna ang iyong sarili. Opo, kailangan tumanggap muna tayo kailangan tumanggap muna tayo ng salita ng Diyos bago natin mai-transfer yung salita ng Diyos. Si Timoteo, sa kanyang pagkabata, tumanggap na po siya ng salita ng Diyos. And then, nung lumalaki na siya, naitatransfer na niya yung salita ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga si Timoteo po, isinama siya ni Apostol Pablo. And then, sa pamamagitan po nila, ni Timoteo, ni Apostol Pablo, nakatulong po siya sa pangangaral ni Apostol Pablo. Sa Gawa, balikan ko po Gawa, chapter 16. Babasahin ko po sa verse 2. Gawa, chapter 16, verse 2. Maganda ang patutuo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo, at nang kanyang kunin siya, ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa lugar na iyon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na nagpasyahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem. So sinama po ni Apostol Pablo si Timoteo. Ngayon sa verse 5, kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Si Apostol Pablo, sinama niya po si Timoteo. Ano po yung trabaho ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, nangangaral siya ng Ebanghelyo. So, isa siyang tagapangaral ng Ebanghelyo. Pinapahayag niya yung mabuting balita sa mga tao para maligtas yung mga tao. Pero nakita niya po si Timoteo. So, si Timoteo, maganda yung patutuo sa kanya ng mga kapatid. So, maganda yung testimony ni Timoteo. Ibig sabihin, namumuhay si Timoteo ng maayos na buhay Kristiyano. Isinama siya ni Apostol Pablo.
Nung isinama po siya ni Apostol Pablo, bakit kaya siya isinama ni Apostol Pablo? Para makatulong po sa evangelism. Pero para makatulong sa evangelism, saan nagmula yun? Paano siya naging qualified para makatulong sa evangelism? Sa palagay ko po, naging qualified siya dahil bata pa lang po, naunawaan niya ng kaligtasan. Bata pa lang, naturuan na siya ng maayos na buhay Kristiyano. Kaya habang lumalaki siya, maayos po yung kanyang pananampalataya. Mahalaga, nakita ko po dito, yung ginagampanan ng lola at ng kanyang ina. Kung yung kanyang lola, hindi tinuruan si Timoteo at yung kanyang ina, siguro po hindi siya tatawagin ni Apostol Pablo para isama at mangaral ng Ebanghelyo. Baka maging pabigat pa siya sa Ebanghelyo. Pero dahil po, maayos yung kanyang pamumuhay, sabi nga sa unang Timoteo, chapter 1, verse 5, sinabi po din, meron siyang tapat na pananampalataya. So, i-check ko po ulit. Sa unang Timoteo, chapter 1, verse 5, sabi po doon, meron siyang tapat na pananampalataya. Sabi diyan, unang Timoteo, ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 5, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. Naturuan po siya. Habang bata pa siya, lumalaki siya naturuan. Nagmula sa kanyang lola, nagmula sa kanyang ina. Mahalaga yung ginagampanan ng lola at ng ina. Ganon din sa atin. So, sa church school, so paano natin matuturuan ng maayos yung bata? Una, tayo muna dapat tumanggap. Nakatulong si Timoteo kay Apostol Pablo kasi tumanggap siya mula sa kanyang lola, sa kanyang ina. So, ganon din yung mga sa church school na mga bata. So, lalaki din yan. Kung matuturuan natin sila ng maayos, maging tapat sila sa pananampalataya, lalaki sila, sila din yung makakatulong sa atin sa evangelism. Kaya, sabi ko, napakahalaga ng responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon dito po sa church school. Kasi yung mga tinuturuan nating bata, darating ang time, sila din yung susunod na mga ngaral ng Ebanghelyo. So, pero para nga po makapagturo tayo sa mga bata, ano yung ituturo natin? Una, kailangan turuan muna natin yung ating sarili. So, sabi dun sa Roma chapter 1 verse 2, ikaw na nagtuturo, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? So, para pala makapagturo, kailangan maturuan muna natin ang ating sarili. So, ngayon po, nais kong ibahagi yung tungkol sa salita ng Diyos. Bilang isang Sunday school teacher, ano yung priority natin? Ano yung mga bagay na dapat nating unahin habang tinuturuan natin yung mga bata? Minsan, gumagawa tayo ng mga activities sa bata, mga sayaw-sayaw, tuturuan sila, memory verse, mga dance interpretation. So, maraming itinuturo sa bata bilang teacher. Pero mahalaga muna, bago yung mga bata, pag-isipan natin yung ating sarili. Ano yung dapat nating gawin? So, una, dapat turuan muna natin yung ating sarili. So, mahirap kahit na po-memorize natin yung Biblia, kung hindi naman natin ito na-experience o nararanasan, mahirap magturo sa mga bata. So, kahit po sa akin bilang isang junior pastor, mahirap magturo kung hindi mo pa na-experience. Kaya habang yung pong mga sermon na sinishare ko po ay base din dun sa naranasan ko na pagkilos ng Holy Spirit. Mahirap na biglang magturo ng ayon lang sa isip natin pero hindi pa natin na-experience o hindi pa natin naranasan yung pagkilos ng Holy Spirit sa sitwasyon na iyon. So halimbawa, di ba, yung sa pagmamaneho ng sasakyan. So pwedeng matutunan natin yung pagmamaneho sa sasakyan kahit hindi ka pa naman nagdadrive sa pamamagitan ng isang aklat. Ako po, nag-aral ako ng driving school nung kabataan ko pa, pero hindi ko alam na magagamit ko pala yun sa church. So alam ko, nag-graduate po ako na driving school. So kaya ko magpatakbo ng sasakyan sa isip ko. Kasi kahit na kaunti lang yung actual ko, sa isip ko kaya ko na. More on, aklat ako, books, mga signs. Alam ko na yung mga signs. Pero kulang ako sa practice.
Kaya, kahit na meron na akong lisensya, bihira naman ako magmaneho ng sasakyan. So, may problema pa rin ako. Kaya, nahasa na lang ako nung nandito na ako sa church. Nagdadrive ako araw-araw, dun ko na na-practice yung pagmamaneho. Pero dati, kahit na po graduate na ako ng driving school, kulang naman ako sa practice, nahirapan po ako magpatakbo. So, ganun din po sa ating Christian life. Yung knowledge, hindi ito sapat. Kailangan nating maranasan yung salita ng Diyos. Kaya nga, nais ko pong ibahagi yung ilang paalala sa atin bilang ministry, nagmi-ministry sa church school, sa mga church Sunday school teacher o church school teacher. So una, na nais ko pong ibahagi sa inyo, yung priority natin bilang teacher o Sunday school teacher. So una, yung priority natin ay pakikinig ng salita ng Diyos. Yung Biblia ay salita ng Diyos. So dalawa po yung purpose kung bakit ibinigay yung Biblia. Una, para maligtas sa mga tao. So tapos na tayo doon, ligtas na tayo. Pangalawa, para makapamuhay tayo ng maayos na buhay Kristiyano. Pagkatapos na maligtas, ano yung dapat gawin ng isang ligtas? Yun ang nakalagay sa Biblia. So, bilang isang teacher, ano yung dapat natin gawin? Para maging pakinabang na nagsishare ng words of God. So, una, sabi ko nga po, priority natin ay kinig ng sermon. So, ako din, minsan, so bago tayo magpatuloy, gusto ko lang po mag-share. So, minsan, sa church, minsan sobrang busy. Hindi po minsan, palagi talagang busy. So, maraming ginagawa. Lalo na po ngayon, pag mga month ng November, December, sobrang busy. Minsan, may mga Bible seminar ka, buong buwan. Walang pahinga po yun. And then minsan, yung isang linggo, 2 Bible seminar, and then sunod-sunod Bible seminar, walang pahinga. And then, magkakaroon pa ng retreat. Kaya, nung matanggap ko po yung ministry, sabi ko, Lord, ano kayang gagawin? Ano kaya, Lord, ituturo ko sa Sunday, sa church school? Ano kaya? Ang topic ko po ay Word of God. Pero ano po yung pwede kong i-share? So, nag-meditate muna ako sa sarili ko. Lord, ano po ba yung mga pagkakamali ko? And then, in-reveal po sa akin ni God yung mga pagkakamali ko sa aking Christian life sa ngayon. Dahil sa sobrang busy, minsan, nadidelay ko yung pakikinig ng sermon. So, minsan, dapat umaga, alas 7 o alas 6, makinig na ako ng sermon. Minsan, nakakapakinig ko ako niyan, hapon na. O yung dapat na mapakinggan ko ngayon, kinabukasan ko na siya napapakinggan. Na siyang hindi dapat mangyari. Kaya, sabi ko, Lord, sorry. Kaya ito po yung nais ko ding ibahagi sa inyo. Sa pamamagitan ng aking pagkakamali. So, sa palagi ko, ito rin, nagiging pagkakamali din sa iba. Lalo na sa atin sa Sunday School, pwede rin maging ito pagkakamali natin. Na unahin yung mga bagay sa church na napapabayaan yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ibinigay sa akin ng Diyos na ipinaalala sa akin niya yung Luke chapter 10, verse 38. So, titingnan ko lang din po. Tingnan natin. Lucas chapter 10, verse 38 to verse 42. Babasahin ko po. Medyo mahaba ito. Pakinggan nyo na lamang po. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta, na tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinapabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya.
So sabi niya, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. So makikita natin dito, sa kwentong ito, napakahalagang bagay. So may dalawang tao niyan, Martha and si Maria. Si Jesus ay bumisita sa bahay ni Martha at ni Maria. Nung dumating po si Jesus sa bahay ni Martha at Maria, welcome siya. And then si Martha, talagang busy-busy siya na mag-prepare para kay Jesus. Sabi dito, sa verse 40, ngunit si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. So, busy siya. Naaabala sa maraming paglilingkod si Martha. Pero si Maria, yung ginawa po ni Maria, sa verse 39, at siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Nung dumating po si Jesus, magkaiba yung ginawa ng dalawa. Si Martha, busy-busy, naaabala sa maraming bagay. Siguro po, nagpe-prepare siya para kay Jesus kasi bisita si Jesus. And then si Maria naman, umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa salita ng ating Panginoong Jesus. So, minsan, kung titignan natin ito, dalawang tao. Isa sa makukuha natin dito na aral, pagiging busy sa mga gawain na napapabayaan yung pakikinig ng salita ng Diyos. So, minsan, bilang isang church school teacher, pwede tayong maging busy sa maraming gawain sa church. Maraming pine-prepare, kailangan na-check natin. So, maraming preparation para sa mga bata. Pero kailangan i-check natin yung ating sarili. Kasi, maaaring yung schedule po ng Sunday sermon at ng church school magkapareho. Ito po dati nangyayari sa amin. So, dun sa minsan, dati po, 2010, nasa Manila Central Church po ako. Minsan, sabay po yan. Hindi ko lang alam ngayon sa ibang church. Siguro, magkasabay yan. Sermon, Sunday sermon, and then church school. Magkasabay na nangyayari. So, ang nakita ko po dito, pag magkasabay na nangyari, yung sermon, tsaka yung church school, habang nakikinig yung mga brothers and sisters na sermon, yung mga church school, binabantayan po yung mga bata. So, pero, ang nakita ko po, na naging problema, pagkatapos po ng church school, ito po, nakita kong problema. Pagkatapos ng church school, tapos na rin yung sermon. Pagkatapos ng sermon, uwi na. So ngayon, yung mga church school teacher, pagdating, turo. Pagdating sa church, pupunta sa church school kasi kasabay ng sermon. Pero pagkatapos ng sermon, uuwi na. So, naging problema, hindi nakapakinig ng sermon yung church school teacher. So, kapag ganito, kung magpapatulinggo sa isang buwan, lagi ka naka-assign sa church school. 4 na Sunday ka naka-assign. Kasi wala namang iba naka-assign, ikaw lang, mag-isa ka lang. So, dahil mag-isa ka lang na naka-assign, hindi ka nakakapakinig ng sermon. Kasi lagi ka nandun sa bata. Kapag ganyan, manghihina ka. Kahit na nagtuturo tayo sa church school, manghihina ka. Kaya napakahalaga na gawin natin yung gawain ng church school. Na hindi napapabayaan yung pakikinig ng salita ng Diyos. Papaano po? So siguro isa po sa may isasuggest ko sa inyo, kung wala kayo, kung humingi po kayo ng kopya ng sermon. Dati sa Manila Central, ang ginagawa po namin, yung DVD pa dati. So, humingi kami ng kopya ng DVD. Ako nagpapakopya ako ng DVD sermon. Yun yung pinapakinggan ko. O kaya, nag-download po ako dati dun sa Lifeword Mission page. Official Lifeword Mission, meron po ng mga sermon. Pwede mong i-download. And then, makinig ka. O kung hindi man, yung brother o sister na kakilala mo, pwede ka maki-studio sa kanya. Habang nag-sermon, i-record niya yung sermon.
sa cellphone. So, pagkatapos ng sermon, pwede mong kopyahin, makakapakinig ka pa rin ng sermon. Kasi kapag nangyari po ganun, na magkasabay yung sermon sa church school, and then yung Sunday sermon, uuwi na agad. Pagkatapos ng sermon, uwian na. Uuwi na rin yung teacher. So, hindi siya makakapakinig ng sermon. Kaya isa po ito, sa nais kong i-share. So, maaari tayong maging si Martha. So, si Martha, sinabi sa kanya ng Panginoon, sa verse 41, Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Sabi ng Panginoon kay Martha, 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 nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Maraming bagay. Yan yung mga pinagkakaabalahan natin. Minsan sa church, busy tayo. Minsan paglilinis, o gawa ng mga activity, busy tayo. Na napapabayaan, sabi dito ni Jesus sa verse 42, subalit isang bagay ang kailangan. Ano yung kailangan? Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ano yun? Ano yung pinili ni Maria na hindi kukunin sa kanya? Nakalagay po din sa verse 39. At siya may isang kapatid na tinawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Yung pakikinig, napakahalaga. Gawin natin, gusto ko lang pong bigyan ng diin, yung ating priority, salita ng Diyos. Oo, church school, napakahalaga responsibilidad na dapat natin gawin na wag dapat natin pabayaan yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ulitin ko po, yung suggestion ko, so pag Sunday, kung magkasabay man, gumawa ng dyan, makinig pa rin ng sermon. So makinig ka ng sermon. Humingi ka ng kopya ng sermon. Ngayon po, so mabilis na. Kasi meron tayong internet, madali na po yan. Makukopya natin yung mga sermon. Meron tayong audio, MP3, so pwede mong ipasa sa smartphone. Huwag niyo pong i-allow na matapos yung church school ministry and then uuwi na hindi kayo nakapakinig ng sermon. So, di ba yung teacher, gusto natin yung mga bata makinig sa atin kapag nagsasalita. Kahit sa public school, yung teacher gusto makinig ang bata. Ngayon, kung yung bata makulit at ayaw makinig, nagagalit yung teacher. Minsan, papatayuin sa upuan. Sa mga public school, nangyayari po yan, binibigyan ng parusa o disiplina yung estudyante. So, yung ganyan nangyayari. Tayo, gusto natin pakinggan tayo na mga bata. So, tayo po ay anak ng Diyos. Gusto niya ng Diyos, makinig tayo sa kanyang salita. Kaya, paano kung hindi tayo makikinig ng salita ng Panginoon? So, maaari disiplinahin din tayo ng Panginoon. O, anong disiplina? Isa sa epekto kapag hindi tayo nakikinig ng sermon, para nagiging matigas yung puso. Isa po yan. Pwedeng maging matigas yung ating puso. Na habang sa sunod, habang tumatagal na walang sermon, titigas yung puso natin. So, yung mga Israelita, isa sa pagkakamali nila, hindi sila nakinig ng salita ng Diyos. Tinanggihan nila yung salita ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 6 verse 17, nabasahin ko po. Jeremiah chapter 6 verse 17. So sabi dito, ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng trumpeta, ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Kaya't inyong pakinggan mga bansa at inyong alamin o kapulungan kung ano ang mangyayari sa kanila. Pakinggan mo o lupa, ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pakana, sapagkat sila hindi nakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan, ito'y kanilang itinakwil. So sabi diyan, sapagkat sila hindi nakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan, ito'y kanilang itinakwil. Sabi naman sa verse 17, sa last part, sabi sa verse 17, inyong pakinggan ang tunog ng trumpeta. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Ayaw nila makinig. So isa ito sa pagkakamali ng mga Israelite. Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos.
Kaya habang ginagawa natin yung ating ministry, pwede rin na mangyari sa atin ito, na hindi tayo makinig sa salita ng Diyos. Subalit, hindi po ito ang kalooban ng Diyos. So, sa Jeremiah chapter 7, isa din, verse 25, so isa ito sa pagkakamali ng mga Israelita. Sabi dito, verse 25 and 26, mula ng araw na ang inyong mga magulang ay lumabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, sinugo ko sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta na araw-araw akong bumabang umaga at sinusugo sila. Gayunman ay hindi sila nakinig sa akin o ikiniling man ang kanilang pandinig, kundi pinagmatigas ang kanilang leeg. Sila higit na masama kaysa kanilang mga magulang. So sabi diyan, gayunman hindi sila nakinig o ikiniling man ang kanilang pandinig, kundi pinagmatigas ang kanilang leeg. Sila higit na masama kaysa kanilang mga magulang. Yung pakikinig ng salita ng Diyos parang dilig. Yung halaman, para lumago, dinidilig. And then, habang matagal yung dinidilig ang lalaki yan, makapagbibigay ng bunga dun sa may-ari. Ganon din tayo. Habang dinidiligan, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tumatanggap tayo, may maibabahagi din tayo dun sa mga ibang tao na makakapag-share po tayo sa kanila, lalo na dun sa mga bata. Kaya napakahalaga, una, na nais ko pong ibahagi, na napakahalaga, priority natin, pakikinig ng sermon. Gawin yung gawain sa Sunday school o church school na hindi napapabayaan yung pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga niya. So, pangalawa, priority na pagbabasa ng Biblia. Basic po ito sa atin. Anong basic po? Review po ito sa atin. Deuteronomy chapter 17, verse 19. So, siguro po, memorize niyo ito. Sabi dito, Deuteronomy chapter 17, verse 19, at iyon ay mamamalagi sa kanya, at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang kanyang isagawa ang lahat ng salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. Sabi diyan, ito'y mamamalagi at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. So alam ko po, siguro naman lahat sa atin nagbabasa ng Biblia. Pero, minsan pwede din mapabayaan natin yung pagbabasa ng Biblia. So, tanong, gaano ka kadalas nagbabasa ng Biblia? Isang beses sa isang linggo? O 2 beses sa isang buwan? Sabi ng Biblia sa atin, at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Kailangan nasain natin yung salita ng Diyos. Bilang tayo po ay nagtuturo ng salita ng Diyos, dala-dala natin yung words of God, kailangan binabasa natin yung salita ng Diyos. Kasi habang binabasa po natin yan, mas nanasain natin yung salita ng Diyos. Bakit? Anong lasa ng salita ng Diyos? Sabi sa awit, alam niyo po yan. Chapter 19, verse 10. Babasahin ko po sa inyo. Higit na dapat silang nasain kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Yung words of God, parang ginto. And then sabi niyan, matamis. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Honey, nakatikim na po kayo ng honey? Yung honey, napakatamis. Pag tinikman mo siya, mapapatikim ka ulit. Yung salita ng Diyos, sabi niya, napakatamis. Opo, totoo yan. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, di po ba? Parang gaganahan. Lalo gusto mo pa rin magbasa. Mas gaganahan kang magbasa. So, ano pong panlasa niyo muna? Matamis o mapait? Anong lasa sa inyo ng salita ng Diyos? Matamis ba? Gaya ng pulot? O kasing pait ng ampalaya? Matamis. Di po ba? So, tama po. Habang binabasa mo ng binabasa, mas tumatamis. Pero, kapag itinigil ninyo, mawawalan ka ng lasa. Ano yung mawawalan ng lasa? Halimbawa, napabayaan mo magbasa ng Biblia. Magiging tamad ka ng magbasa ng Biblia. Sa katunayan, yung ministry sa church, kagaya po ng church school, pwede naman natin yung gawin.
na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Pero, hindi tayo makakatagal sa gawain kung wala yung Biblia. Bakit po? Halimbawa, yung isang construction worker, tinanong ko po, paano po kung hindi kayo mag-almusal, mananghalian at maghapunan? Tapos, gumawa po kayo ng construction, magtrabaho kayo dyan na maghapon kayo sa construction. Alam niyo po, di ba, yung construction, ang hirap, nagbubuhat ng semento, naghahalo ng semento, mabigat na trabaho. Pero paano kung walang almusal, pananghalian at hapunan? Hindi siya kumain. Oo, makakapagtrabaho pa rin siya sa maghapon, kahit hindi kumain. Anong problema? Manghihina siya. Magkakasakit siya. And then, kapag siya po ay nanghina, magkakasakit. Pag nagkasakit, hindi na siya makakapagtrabaho. Spiritually, pareho din sa atin. Kapag itinigil natin yung pagbabasa ng Biblia, tinatamad tayo magbasa ng Biblia, manghihina ang ating espiritu. And then magkakasakit yung ating espiritu. Pag may sakit, Pag ang isang tao may sakit, wala nang lasa yung pagkain sa kanya. Spiritually. Kapag tayo ay may sakit spiritual, wala nang lasa yung salita ng Diyos. Ano yun? Pwede nagbabasa ka, parang hangin na lang. O kaya nakikinig ka ng sermon, wala nang touch sa iyong puso, yung pinapakinggan mo. And then kapag ganun, yun na po ay isang problema. Kaya nga, sa church school, bilang mga teacher ng church school, napakahalaga po maging malapit tayo sa salita ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. Yung suggestion ko po sa pagbabasa ng Biblia, mas mainam, huwag po kayong magbasa sa tablet o kaya sa cellphone. Karamihan sa atin sa cellphone na nagbabasa. Nung una, ginagawa po, gusto ko talaga tablet, cellphone. Sinubukan ko rin siya magbasa. Mabilis. And then, magsa-search ka, isa lang salita, lalabas na yung verse. Ang problema, may disadvantage po yan. Paano kapag nandun ka na sa isang sitwasyon, counseling, o kaya may kailangan kang isang Bible verse. Pero dahil nasanay ka na nga sa search sa smartphone, and then pagbabasa ng Bible, sa cellphone, mahirap magbukas sa iyong sariling Biblia. Mahirapan ka na. Mangangapa ka na dito sa aktual na Biblia. Bakit? Nasanay ka na dun sa cellphone. Nasanay ka na pagbukas dun sa cellphone. Kaya, isa po sa suggestion ko, para mas ma-memorize natin yung Bible, gamitin natin yung personal nating Biblia. Para masaulo natin yung pagbubukas ng Biblia sa halip na yung cellphone o kaya yung smartphone po natin. Kasi mahalaga po ito kapag nandun tayo sa sitwasyon na kailangan natin mag-share ng Bible verse kung sa cellphone tayo nakatingin. Paano kung lobat cellphone? Paano kung walang kuryente? Mahihirapan ka. So, di ba sa Isaiah chapter 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Sabi, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ngayon po, busy na ang tao. Sabi, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Saliksikin daw po at basahin. Search and read. Sabi sa English, search, read. Search from the book of the Lord and read. Sabi po sa English. Ngayon po, bibihira yung mga taong nagbabasa ng Biblia. So siguro minsan sa church, may mga tao na sa halip na magbasa ng Biblia, naaago na yung atensyon. Ano po yung sinesearch nila? Sabi, search the book of the Lord and read. Pero ngayon, hindi na po search the book of the Lord and read. Search the internet and read yung mga messages sa internet. Sa ngayon po, yung nagiging hadlang sa ating Christian life, internet, and then nakikita ko pa mga mobile games, panonood sa YouTube, Facebook. So, punta tayo sa Facebook. Ilang message yung natatanggap ninyo sa isang araw sa cellphone nyo? Sa cellphone nyo, meron kayong email, may messenger, may Viber, KakaoTalk, Twitter, Instagram, o kung ano-ano pa. So, wag na tayong pumunta sa iba. Doon lang tayo sa messenger, sa cellphone mo. Ilan na natatanggap mong mensahe sa isang araw? Sa isang oras, may oras ba sa 24 hours na hindi tumanggap ng mensahe yung cellphone mo? O palaging mamaya, may nagme-message agad sa'yo and then mamaya,
may magpa-pop up na notification sa cellphone mo. And then, kapag may dumating na message sa cellphone mo, ilang oras ang iniintay mo bago buksan mo yung notification o bago mo tingnan yung message sa cellphone mo. Nag-iintay po ba kayo ng 2 oras o 1 oras? Di po ba pag may dumating sa atin na message sa cellphone, maaaring agad-agad pag tunog, tit-tit, titingnan mo agad yung cellphone mo. Ay, may message, ganito, ganyan. Mabilis, hindi ka naghihintay ng oras, pag tunog, tit-tit, hindi mo siya antayin. Siguro, titingnan mo siya agad. Kasi sino nag-message sa akin? Gusto mo agad tingnan. Sa palagay ko, hindi na yun patatagalin. Pag tunog pa lang, maaaring dinadampot mo na yung cellphone agad-agad. Hindi mo na pinapatagal. And then, minsan nga, kapag tumunog yung cellphone, excited ka pa na tingnan yung inbox mo. Kung sino yung nagpadala sa'yo ng message. But, isa sa nakikita ko at na-realize ko ngayon, marami tayo natatanggap na message sa iba't ibang tao, maaaring. Kaibigan nyo, kapamilya, kamag-anak, brothers and sisters. Minsan, halos gabi na, late na ng gabi, may dumadating pa na message sa cellphone. And then minsan halos madaling araw, may pumapasok na pa rin ng mga notification sa inbox mo. And then, kahit napipikit-pikit ka na sa gabi, o puyat ka na, titingnan mo pa rin yung cellphone mo. Para basahin yung mensahe, kung kanino man siya galing, minsan malabo pa yung mata mo. Pero, paano naman yung salita ng Diyos? Yung salita ng Diyos na isulat 3,500 years ago. Kung yung message sa cellphone natin, hindi natin pinapatagal, mas mainam, basahin natin yung Biblia. Maglaan din tayo ng maraming oras sa pagbabasa ng Biblia. So, kailangan po natin maglaan talaga tayo ng oras. Yung pakikinig ng sermon, madali. Kasi nakaupo lang tayo, tapos nakikinig, kahit 2 oras yun, madali lang, kasi nakaupo lang. Pero yung 2 oras magbasa, mahirap. Nangangailangan na ito ng panahon, ng oras, dapat maglaan ng isang tao. Kaya, bilang isang teacher, kailangan maglaan po talaga tayo ng time na mas magbasa ng Biblia. Nakakatulong ito sa atin yung pagbasa ng Biblia. And then, pwede din nating i-share dun sa mga bata, magbasa sila ng Biblia. Magkakaroon tayo na magbasa kayo ng Bible. Bakit? Nagbabasa ka ng Biblia. Mahirap magsalita kung hindi naman natin ginagawa. Kaya napakahalaga. So, isa din na dapat mainam na gawin natin, maglagay tayo ng Bible reading card. Gumawa tayo ng Bible reading. Meron tayong Bible reading card. Ako po, nasave ako 2009, 2011, doon ako nagsimulang gumawa ng Bible reading card. Yung Bible, ang ginawa ko po sa Bible reading card, idinikit ko siya sa Bible. Dito, idinikit ko po siya sa Bible ko. So, yan po. Yung Bible reading card sa aking Bible. So, dinikit ko siya. Para pag nagbasa ako, mas madali ko siyang makikita. Mas madali ko, nabasa ko na to, okay na to. Ito, hindi ko pa nababasa. Check. Nabasa ko na, check. Hindi ko pa nababasa, okay. Nalalaman. Na madaling mamamonitor. So, kaya, pwede rin, i-suggest natin sa mga bata, maging malapit sila sa Words of God. Pag bigyan natin ng assignment of, tingnan natin tuwing linggo, pag uwi nila, sabihin natin, magbasa kayo ng ganito, basahin nyo itong chapter na ganito. So, pag uwi nyo, pagbalik nyo sa Sunday, i-check natin yung Bible reading card ninyo. So, napakahalaga niya na magkaroon tayo ng Bible. Priority natin, pagbabasa ng Biblia. So, pangatlo, priority natin, meditate ng salita ng Diyos. Napakahalaga nito. So, meditation. Sa awit 119, verse 97, napakahalaga nito. Siguro, memorize niyo po yung Bible verse na ito, yung Psalms 119, verse 97, sabi dito, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito siya kung binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway na mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patutuo.
Sabi niya, aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Pagbubulay-bulay, meditation. Verse 97, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Si David, nakikita, masasabi natin na malapit talaga siya sa Diyos. Kasi, sabi niya, siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Yung sumulat po ng awit, nagme-meditation ng words of God, araw-araw. Ngayon po, mahirap mag-meditate. Nangangailangan din ito ng panahon at ng oras. Maraming bagay sa mundong ito na tumutokso sa atin. Sabi ko nga, yung internet. So, wala nang meditation. Kasi may smartphone. Minsan, yung mga magulang, isa sa nagiging problema sa mga bata ngayon, nakita ko po, bata pa lang, binibigyan na agad ng magulang ng smartphone. And then, dahil may smartphone, naglalaro sila ng Mobile Legend. And then, dahil naglalaro sila ng Mobile Legend, na-addict sila sa paglalaro ng Mobile Legend. And then, kapag na-addict sila, ito na ang problema. Hindi na nila iniisip yung salita ng Diyos. Doon na lang sila sa kalalaro ng Mobile Legend. At kapag na-addict ka, ang addiction, mahirap po yan. So, yung iba, nalululong dyan. Minsan, kahit sermon, may mga bata, nakahawak sa cellphone, nag-i-smartphone. Kaya kahit na mag-meditate sila ng words of God, so hindi papasok sa isip, bakit punong-puno ng mga bagay ng salibutan. Wala nang touch sa kanilang puso yung salita ng Diyos. Na-observe ko po, yung mga bata, kahit mga hindi lang bata, kahit matatanda, na-addict sila sa Mobile Legend, sa laro sa cellphone. Sabi nila, pang-alis daw ng stress kahit po mga professional. Pang-alis daw ng stress. Pero sa ating mga born again, sa ating teach, hindi pwedeng maging pang-alis ng stress yung paglalaro ng mobile games, kagaya ng Mobile Legend. Bakit? Aalisin yan yung focus natin sa salita ng Diyos. Sa halip, anong dapat natin gawin para maalis yung ating stress? Kailangan natin yung meditation sa salita. Pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Yung meditation, ito ay galing sa salitang Latin na medicalus o medicalus. Yung salitang medicine, nagaling sa salitang ito, medical. Di ba? Medicalus. Medicalus. O medicine. Medical. Medicalus. Kapag tayo po ay may sakit, uminom tayo ng gamot. And then, naging maganda yung pakiramdam natin. Kapag tayo po ay nag-meditate ng salita ng Diyos, yung ating isip, nababago. Yung ating puso, nababago. Kaya nga, napakahalaga sa atin, meditation ng salita ng Diyos. So, kaya isa din sa suggestion ko sa Sunday School teacher, discourage natin yung mga bata na humawak ng smartphone. So, i-off muna nila yung cellphone, o kaya i-encourage natin yung magulang, huwag niyo po munang pahawakin. Okay naman yung smartphone. Kung yung pinapanood nila, yung mga sa school, learning materials. Pero ang nangyayari, hindi na learning materials. Games. And then minsan maligaw sila din sa mga hindi dapat nila mapanood, nakakapanood sila. So dahil nga pinapabayaan na lang na manood ng mga games. Sa katunayan, dito sa church, pinagsabihan kayo mga kabataan, huwag na huwag kayong maglalaro niya. Alisin niyo yung mga cellphone niyo dyan. So, kasi bakit? Yan ay naglalayo sa ating isip sa salita ng Diyos. Sa Job chapter 23, verse 12, Job chapter 23, verse 12, sabi po dito, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Pinagyaman ko ang salita sa aking dibdib. Yan po yung dibdib, meditation ng salita ng Diyos. So, yung meditation isang paraan para maging malapit tayo sa Panginoon. So, hindi lang yung pag-meditate ng salita ng Diyos, kundi yung pag-iisip tungkol sa Diyos. Isipin natin yung God, isipin natin yung gawain ng Diyos, yun po ay meditation. Pang-apat, so, pagsunod sa salita ng Diyos. Bilang teacher,
Gusto natin sumunod yung mga estudyante. Kapag nagbigay tayo ng task sa kanila, gusto natin sumunod sila. Gusto natin yung mga estudyante maging masunuring estudyante. And then kapag hindi sila sumunod, binibigyan natin sila ng discipline o ng yung iba nga, pinapalo. Nung ako po bata pa, napatayo ako sa upuan kasi hindi ako sumunod. So sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung Biblia, hindi lang para i-memorize, i-meditate, kundi ibinigay ito ng Diyos para sundin. Kasi kahit na sabi ng iba, alam ko na yan. Alam ko na yung pagbabasa, basic yan sa ating Christian life. Sermon, meditation, pagbabasa ng Biblia, napaka-basic naman yan, pastor. So iba na lang sana ituro mo, basic. Pero hindi po ito ibinigay para lang sa ating isip. Hindi ito ibinigay para pakinggan lang, meditation lang, and then i-memorize lang. Hindi. Kundi sa Santiago chapter 1 verse 22, sabi po dito, Santiago chapter 1 verse 22, so babasahin ko po sa inyo. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Maging tagatupad kayo ng salita, hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabi ng Biblia. Kung tagapakinig lang tayo, hindi tayo tagatupad, dinadaya po natin ang ating sarili. Gusto ng Diyos sa atin, maging tagatupad tayo ng salita. Sabi dito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minabas na niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung anong kanyang katulad. Di ba pagising natin sa umaga may muta, humaharap tayo sa salamin? Pagharap mo sa salamin, nakita mo may muta ka, kailangan mo siyang alisin. Pero paano kung hindi mo inalis? Paglabas mo ng bahay, nandiyan pa rin yan, nakakahiya po yan. So pag nakita natin yung mga mali sa ating buhay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan natin i-check yung ating sarili. Teka lang, priority ko pag babasa ng Biblia, nagbabasa ba ako? Talaga? Priority ko pakinig ng sermon. Baka napapabayaan ko na yung sermon, nakapokus na ako sa gawain ko. Priority ko, meditation. Nagme-meditate ba ako? Baka puro na lang ako cellphone. Mahalaga po na i-check natin yung ating sarili. So ibinigay ng Diyos yung kanyang salita para po sundin, maging guide natin. Lalo na sa mga teacher, yung mga nagtuturo ng salita, alam niyo po sa mga nagtuturo ng Biblia, nagtuturo ng salita, may tendency na magitayong ipokrito. Ano yun? Mga mapagkunwari. Pwede tayong magsalita ng maraming bagay sa harap ng tao. Pero, kung hindi natin ito ginagawa, ito po ay pagiging mapagkunwari. Sa Mateo chapter 23, sabi ng Panginoon dun sa mga Pariseyo, sa mga eskriba at sa mga Pariseyo, babasahin ko, Mateo chapter 23, verse 3 muna, sabi dito, kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang ginagawa nila, sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Sabi ng Panginoon, gawin at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi nila sa inyo. Yung mga eskriba at Pariseyo, gawin at sundin yung sinasabi nila. Tama naman yung sinasabi nila. Gawin at sundin. Ang problema, ano daw? Ngunit huwag ninyong gawin ang ginagawa nila. Iba yung action nila sa sinasabi nila. Sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Nagtuturo sila. Pero hindi naman nila ginagawa. Kaya hindi pwedeng gayahin yung ginagawa nila. Kasi iba po yung ginagawa nila sa itinuturo nila. Kaya ano sinabi sa kanila ng Panginoon? Sa verse 13, babasahin ko. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi nyo mapapayagan makapasok. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Sabi din sa verse 15, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Bakit kaya sila tinawag na mga mapagkunwari?
Sabi dito, sa verse 3 ulit, kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang ginagawa nila, sapagkat hindi na ginagawa ang sinasabi nila. Mga mapagkunwari. Sinasabi nila, pero hindi nila ginagawa. Kaya ibig sabihin, bago pala tayo magturo, kailangan maranasan muna natin yung salita ng Diyos. Kasi mahirap kung nagtuturo tayo, hindi naman natin ginagawa. Wala itong bisa. So, yung salita ng Diyos, ibinigay yan sa atin muna para sumunod. Kung hindi natin ito sinusunod, magigit tayong mapagkunwari sa harapan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos yung kanyang salita para sundin natin, makapamuhay po tayo ng maayos na buhay Kristiyano. And then, kung talagang sinusunod mo yan, nagpapakita na mahal mo ang Panginoon. Diba nakalagay po sa Juan chapter 14, verse 21, babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Sabi diyan, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, siya nagmamahal sa akin. Sa kabaliktaran, kung hindi natin tinutupad yung utos ng Panginoon, hindi natin siya mahal. So, sa palagay ko po, yung church school, sa magulang, yung unang dapat ituro ng magulang sa kanyang anak, pagsunod. Kasi kapag yung bata lumaki, hindi marunong sumunod, magiging sakit yan ng lipunan. So, ganun din sa atin sa church school. Sa palagay ko po, yung unang bagay na dapat nating ituro sa mga bata, pagsunod. Kasi, yun talaga yung katungkulan ng tao. Sumunod. Sumunod po sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Kailangan maituro natin doon sa mga bata yung pagsunod sa salita ng Diyos. Nakalagay po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Paki-check po sa inyo sariling Biblia. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Nakita niyo po? Babasahin ko. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pagsunod sa salita ng Diyos. So, kaya suggest po sa Sundays sa ating church school, so turuan natin yung mga bata na sumunod sa salita ng Diyos. Sa murang edad nila, so dapat matuto na sila na sumunod. Bakit po? Kapag lumaki na sila, hindi natin sila naturuan sumunod, kahit punong-puno ng maraming knowledge sila sa Bible, pero hindi sila marunong sumunod, tigas ng ulo nila, magiging pabigat sila sa church. So, yung pagsunod, so mangyayari yan sa pamamagitan ng tulong ng Holy Spirit. Kaya sana po, yun, pag-pray natin. So, ngayon po, isinare ko po sa inyo yung 4 na bagay na sa palagay ko, ito po magiging pakipakinabang sa atin. So, kung talagang naniniwala tayo na yung Biblia ay salita ng Diyos, kailangan priority yung pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, priority pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, priority na i-meditate natin yung words of God. Pang-apat, priority sumunod sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ulit yung main verse natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 16, sabi dito, at kung paano mula sa pagkabata ay inyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi niya, yung banal na kasulatan na makapagtuturo tungo sa kaligtasan. Yung pinakaunang purpose pagtuturo natin, dapat maligtas yung mga tao. Pangalawa, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos ang mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yung lahat ng kasulatan,
pagtuturo. Mapapakinabangan sa pagtuturo, pagtuwid, pagsaway, pagsasanay sa katuwiran upang tao ng Diyos daw ay maging ganap. Si Satan, malapit nang dumating ang Panginoon. Nakikita ko po, yung mga tanda, nakikita natin, malapit na yung pagdating ng Panginoon. Kaya, si Satan, sinisikap niyang wasakin yung ating buhay Kristiyano. Isa lang ang nais niya. Gusto niya tayong gawing walang silbi sa Diyos. Para maprotektahan yung ating sarili, maingatan yung ating sarili mula sa mga tukso ng demonyo at tukso ng salibutan, kailangan maging malapit tayo sa salita ng Diyos. Kaya umaasa po ako na una, habang naglilingkod tayo sa ministry, sa church school, sa ating mga teacher, maging malapit muna tayo sa salita ng Diyos. Kapag naging malapit tayo sa salita ng Diyos, may ibabahagi natin sa kanila yung salita ng Diyos. So, dahil po yung aking English limitado, yung script ko po ay English, medyo limitado po yung aking English. So, ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ni God ng chance na makapag-share ng salita ng Diyos. Alam ko po, alam nyo na, yung basic. Ito po ay isa sa 4 na elemento ng ating buhay Kristiyano. Subalit, so hindi lang po ito dapat alam natin. So, dapat isinasa buhay din natin yung napapakinggan natin. Sabi na, ay, alam ko na yan. Pero ang tanong, isinasa buhay mo ba? Ginagawa mo ba? So, sana po, wag natin kakalimutan yung bagay nito. I-check natin yung ating sarili. Nasusunod ko ba ito o hindi? So, malaking tulong din ito sa akin na ngayon, taon, priority ko talaga words of God. Minsan, nagiging busy sa ibang gawain, napakaraming gawain, na minsan, naisasantabi yung salita ng Diyos na hindi dapat mangyari sa atin. So, pinagpipray ko po na magawa natin yung gawain ito sa church school na yung mga bata na ating tinuturuan, dumating ang time, lumago sila sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu, and then magamit din sila. Nakasama natin, gaya ni Timoteo, natuto siya sa kanyang lola at sa kanyang ina, isinama po siya ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Habang nangangaral si Pablo, naging malago po yung pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Meron po siya mga katuwang. Isa po dyan, si Timoteo. Sa pamamagitan din ng ating ministry, yung mga bata na tinuturuan, lalaki sila, maging tapat sa pananampalataya, makakatulong din natin sila sa gawain ng Panginoon. Yun po ang aking ipinapanalangin. Gaya ng batang si Timoteo, lumaki, nakapakinabang sa gawain ng Panginoon. So maraming salamat po. Tayo pong lahat, tayo muko at tayo pong manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya na ibinigay sa amin. Salamat po sa mga salita na ibinahagi Panginoon sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisabuhay po ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na unahin lamang po namin ang iyong salita. At sa pamamagitan po nawa ng iyong salita, ituro mo po sa amin ang mga bagay na kinakailangan namin gawin. Tulungan mo po kami sa church school na nawa ang mga bata ay lumaki na may takot po sa iyo at sumusunod sa iyo. At nawa pa dumating ang time na maging kapakinabang po sila sa gawain ng ministeryo. Na sa pamamagitan po nila, marami po ang maligtas. Kagaya po ni Timoteo na nangaral kasama po si Apostol Pablo, naging kapakipakinabang. Lord, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po.